Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng fire sign sa mundo. Okay? So, okay lang yon. May mga next reading pa naman po tayo. Be sure na nakasubscribe or naka-follow ka dun sa aming page, Madam Space P, at lagyan pa ng space sa dulo para ma-search mo yung Facebook page namin. Diyan ka pwedeng mag-inquire ng personal reading and yan. Pa-comment na lang dito ba guys. Ma-appreciate ko yung comment niyo. Sobrang nagpapakita ng suporta sa akin. Para sa mga gusto mag-avail ng mga available products sa amin, Evil Eye, Crystals, Lucky Charm, doon na lang po sa aming Unicorn Princess Tarot na TikTok account or do sa Unipri, UNIPRI na TikTok shop po. Let's start. What do we have here for the sign of ano to? Fire sign. Main energy. Pwede magkapalit-palit ang roles ha. Huwag ipilit pag hindi ka nakaka-relate. Justice card. This is Libra energy. 9 of Cups. I feel like fire sign, you could be married or in a relationship, long-term relationship dito sa taong kakonect mo. Pero parang hindi ka kasi sigurado sa person na to. Either gusto mong i-end or mag-end yung sa inyo. Kasi pwedeng marami kang options. Or meron kang particular options. Pwedeng hindi naman marami, pero meron kang particular option. Meron kang nasa isip na parang gusto mo kasi tong taong to. And this could be a person in the past, but new person. Pero if this is a past energy, this could be a person na pwedeng marami kayong messages na naganap in the past, communication in the past, na parang gusto mo tong taong to kasi masyado siyang communicative and you like that. Yan. So, yung iba, kung hindi pa naman married, pwedeng meron lang kayong kasunduan or meron kayong documents na parang parehong pangalan ninyo is nandun. For example, if hindi naman kayo kasal, maybe may anak ka dito and then of course, yung pangalan ninyo nakalagay dun sa birth certificate ng bata. Ganun. Kind of like a certificate or document na pinagsasaluhan ng parehong pangalan ninyo. So, ano yung energy ng person na kakonect mo? Who is this person that you're dealing with for the sign of ano to? Bilyanin talaga ako, guys. Fire sign. Three of Cups is here. What's with the Three of Cups? Three of Cups and Four of Cups. So, this could be a friend or pwedeng may friendly energy or a person na pwedeng pwede nagkaroon ng reconciliation sa inyo before. Pero para kasing hindi siya sigurado regarding sa emotions mo para sa kanya or vice versa. Pwedeng hindi ka sigurado sa emotion niya para sa'yo. So, may pagka-cut off tayong nakita dito. Hindi ko lang alam kung sino ang nag-cut off or umiwas. It could be you, it could be this person na parang gusto niya man makipag-reconcile sa'yo. Parang hindi pwede, lalo na ngayon. Meron kang kakonect pa na iba. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Emotion ninyo sa isa't isa. You do have the Three of Wands. You miss this person. Namimiss mo yung kausap siya or advice niya. Or yung pakikipag-usap niya sa'yo. Or yung pag-advise mo sa kanya. Something to do sa pagbibigay ng advice. Ten of Swords and the Temperance. I feel like you're really patiently waiting na magkaroon ng ending. Lalo na kung in a relationship ka. So, patiently waiting ka na magkaroon ng ending. Kumbaga para sa'yo, hindi ikaw yung para
mag-end nito kasi pwedeng meron ka mga responsibility dito sa connection na to. So, hindi ka para lumayo or umiwas or umalis. Pero nandun yung gusto mong i-cut off. Kumbaga gusto mong kusang i-cut off ka ng person na kakonect mo sa ngayon. And naghihintay ka dito. And I feel like marami ka ng lesson na natututunan dito sa person na to. Kaya parang anytime na i-cut off ka niya, okay lang. Pero sa ngayon, hindi mo siya ma-cut off kasi may mga responsibility ka sa kanya. So, ano yung emotion nitong taong ito for you? The person that you're dealing with? Ano yung emosyon niya sa'yo? Ten of Cups is here. This person loves you. I feel like this is your soulmate or hindi ko to yung iba magko-comment sasabihin nila hindi siya yung kabet or what or siya yung hindi pwede gato ganyan. Pero guys, lalo na kung cross-watcher ka or you're watching for your person, pwedeng, kung halimbawa ikaw yung iniwan, ikaw yung nasasaktan kasi may kakonect na iba yung person mo. Minsan kasi itong person na dumadating sa buhay natin, lesson lang yan. Pwedeng itong person na to, na naging lesson sa buhay mo, naging lesson ka din naman sa buhay niya. Pwedeng merong mga ibang taong talagang nakatadhana sa inyo. Masyado lang kayong makulit na minsan yung iba naging karma mo tong taong to. Like, kung hindi man ngayon in your past life, may mga ginawa ka na hindi maganda na parang kailangan mo itong matutunan, ganito ganyan. This is your karma. And then yun nga, this person feels like this is your home. Balik tayo dun sa reading ni iniisip ko anong sign to. Fire sign? Honestly, hindi ko na alam. Ulyanin po talaga ako. Ano man yung sign mo. Basta kung ano yung mapipik kong sign dito. The Lovers and the Ten of Cups. So yeah, this person feels like ikaw yung home niya, ikaw yung para sa kanya, ikaw yung soulmate niya, or maybe even twin flame. And then mahal na mahal ka nitong person na to. Iniisip niya yung future actually, naghihintay siya. This person has a lot of money actually. Kung hindi man money, maybe sources of income. Marami siyang sources of income. So what will happen in the future for the both of you, in the near future, para sa inyong dalawa? You have this, the Judgment, the Emperor, parehong major arcana to, 3 of Pentacles, 5 of Wands, I feel like ginagawa mo yung responsibility mo, pero parang may person, na parang maghahangad siya ng mas more. Hindi ko nakikita na ginagawa mo yung responsibilidad mo, kulang pa rin, ganito ganyan. So, I can see that, but there's a possibility ng pag-aaway kasi hindi mo masyadong ginagawa yung responsibility mo. And then, yung iba, ginagawa mo naman, kaya lang kulang para dito sa taong to. So, there's a possibility of pag-aaway dito. In the near future, a lot of lesson para sa inyong dalawa ng person na ito. The King of Swords, the Ace of Pentacles, 8 of Swords. And hindi ko nakikita gagawa ng action nitong person na to regarding sa'yo. Kasi pwedeng noon gumawa na siya ng action. And then pwedeng walang nangyari doon. Pwedeng may mga naging dahilan para hindi mag-push through itong connection na ito. But I can see with the Ace of Pentacles and the Sun, may bagong new beginning na pwedeng maging dahilan para maging masaya ang person na ito in the near future. And sa ngayon, hindi ko nakikitang magiging ikaw yon. Okay, may ibang bagay na magiging dahilan para magkaroon ng happiness itong person na ito. Pero deserve naman kasi niyang maging masaya din. And you do have here the 4 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like this is the advice for you. Kailangan mo mag-ipon. The devil is here. Hindi ka pwedeng magpaka-stay sa isang toxic or poisonous na tao. I don't know if that is a boss, a situation, or a person.
Yung iba kasi career ang pinag-uusapan dito. Yung iba could be the person na kakonect mo na isa pa, but it's very toxic. Like, you have to put an end to this with the Tower and the Death card. You should love yourself, the Empress. Mahalin mo yung sarili mo. Thank you for watching. I love you all, guys, and bye-bye.